Ang 19 anyos na si Jess Marietta Blahet ay isang sophomore sa University of Wisconsin-Milwaukee na nag-aaral ng theater. Binigyan din siya ng talent scholarship dahil sa kanyang kahusayan sa musical education program. Pag-arte, musical theater, pagtugtog ng mga instrumento, pagsulat ng kanta, anumang malikhain ay katangian ni Jess simula pa noong bata siya. Siya ay likas na talentado pero hindi kailanman naging kampante. Walang ibang nagtutulak sa kanya kundi ang sarili niya. Noong nasa first grade siya, ang kanyang guro ay gumawa ng sariling curriculum para kay Jesse dahil napakalayo na ng kanyang kaalaman kumpara sa mga kaklase niya. Sinabi ng kanyang ama na habang ang ibang bata ay nagbabaybay, spelling, ng mga salitang gaya ng E, N, at D, si Jesse ay nagbabaybay na ng metamorphosis. Ang kanyang pangarap ay maging isang chore director sa paniniwalang ang musika ay kayang baguhin ang mundo. At habang nag-aaral, nagsimula rin siya ng sariling negosyo. Nagtuturo siya ng piano, boses, at violin sa mga kabataan sa Hartford, at nagkaroon ng halos 30 estudyante sa loob lamang ng ilang buwan. Bukod sa pag-aaral, nagboboluntaryo siya tuwing tag-init sa Central Middle School Orchestra, nangunguna sa mga kampanya tungkol sa sustainable living, usaping pangkalikasan, at karahasan laban sa kababaihan. Nagtatrabaho din siya sa bawat bakanteng oras para kumita ng dagdag na pera. Ang Hulyo 14 na, 2013 ay isang kapanapanabik at abalang weekend para sa 19 anyos. Siya ang tumutugtog ng fiddle sa Fiddler on the Roof, at iyon ang opening weekend. Puno ang lahat ng upuan. Nagustuhan ito ng mga manonood. At ang mga cast ay umalis noong Linggo ng may sobrang saya. Pagkatapos ay oras na para magdiwang ang mga cast sa isang pool party sa isang bahay na may malaking kural ng lama sa labas. Nakunan ng video si Jess sa poolside at nagpakuha ng larawan kasama ang mga lama. Mukha siyang masaya at nakangiti. Ngunit nang makauwi siya ng mag-isa sa bahay bandang 1:00 ng madaling araw, sinabi ng kanyang ina na si Joy na tila malungkot o nababagabag ang kanyang anak. Hindi masyadong nagkwento si Jesse, pero sinabi niya, ang mga lalaki, palagi silang nagpaparamdam, making passes, at hindi ko alam kung bakit kailangang palaging humantong doon. Sinabi ni Jesse na ang dalawang lalaki ay mga kapwa cast member na nasa edad 40 na, at ang isa ay sinubukang paupuin siya sa kandungan nito. Sobrang hindi siya komportable kaya isinulat niya ito sa kanyang diary, na nagsasabing, sa tingin ko ay nadudumihan ako. Sa tingin ko ay may ilang mga lalaki na kinukuha ang dapat ay platonic na pag-ibig at ginagawa itong bastos na kompetisyon. Tinapos niya ito sa pagsasabing, pinapahalagahan ko ang mapagmahal na suporta ng mga tao sa buhay ko. Kikilalanin ko ang mga problema at kakaharapin ang mga ito ng walang takot. Sumakanya ang Diyos. Pagkatapos ay isinara niya ang libro at natulog. Pagkalipas ng ilang oras, 8:00 ng umaga, dahan-dahang pumasok ang ina ni Jess sa kanyang kwarto para maglagay ng mga damit. Si Jess ay nasa kama at hindi gumalaw. Naging sobrang abala siya sa trabaho, pagtatanghal, at pagtuturo noong tag-init. Kaya isinara ni Joy ang pinto at umalis papuntang trabaho para hayaan siyang matulog pa. Bumalik siya pagkatapos ng tanghalian at tahimik ang bahay. Dapat ay magbibigay si Jesse ng piano lesson at kumatok ang kanyang estudyante sa pinto noong 12:30 West. Tinawag ni Joy ang kanyang anak pero walang sagot kaya umakyat siya sa kwarto nito. Hindi ito gumagalaw. Tinawag ulit ni Joy ang pangalan niya. Walang sagot. Ang kanyang kama na karaniwang makalat ay sobrang linis at ang kumot ay nakabalot sa kanya ng maayos. Naglakad si Joy sa kabilang bahagi ng kama at nakaramdam ng kaba. May mali. Sinubukan niyang igalaw ito ng dahan-dahan at doon niya nalaman na asul na ang kanyang anak. Diyos ko! Diyos ko! Harper 911. Ano ang lokasyon ng inyong emergency? Ang anak ko ay asul. Pinuntahan ko siya para gisingin at kauwi ko lang para mag-lunch pero hindi siya gumigising. Okay. Humihinga ba siya? Sa tingin ko ay hindi. Hindi, Jesse, malamig siya. Malamig siya. Malamig siya. Diyos ko. Ang iyong pantalon ay basa lahat at mayroon siyang parang mga marka ng sakal, strangulation marks. May mga marka ng sakal. Iyon ang itsura. Hindi ko alam ang nangyayari. Hindi ko alam ang nangyayari, honey. No, honey, no.
Bukod sa mga marka ng ligature sa kanyang leg, may mga malalalim na sugat, abrasions, sa kanyang mga pulso at bukong-bukong na tila ba siya ay iginapos. Malinaw na sinakal si Jesse hanggang mamatay bago inayos ang kanyang posisyon para magmukhang natutulog lang siya. Ang kanyang buhok at damit ay basang-basa pa rin kahit makalipas ang maraming oras at tila ba siya ay hinugasan pagkatapos siyang patayin. Walang senyales ng sapilitang pagpasok sa bahay o sa kanyang kwarto. Walang sira sa pinto o mga bintana. Nakatagpo ang mga pulis ng isang roll ng tape sa ilalim ng kanyang kama na tumugma sa mga marka sa kanyang katawan. Ang tape na yon ay wala sa loob ng bahay ng mga Blahet, kaya kailangang dinala ito doon ng kanyang mamamatay tao. Lumalabas na pinatay siya bandang 9:00 ng umaga. Ito ay isang taong nakakaalam sa bahay, nakakaalam sa schedule ng pamilya, at alam na tulog si Jess sa oras na yon. Ang katotohanang naghintay pa sila para ayusin ang eksena at linisin siya ay nagdagdag ng bigat na hindi ito isang random na magnanakaw. Sinabi ng isang investigator na bago ang pagpasok sa kaso ni Jess, ang maliit na bayan ng Hartford sa Wisconsin ay hindi nakakita ng homicide sa loob ng halos 30 taon. Sinabi ng tatay ni Jess na si Buck, sa tingin ko ito na ang pinakaligtas na lugar. May 2 pagpatay sa Hartford sa loob ng 100 taon bago kami lumipat. Si Jesse ang pangatlo. Kahit takot ang lahat, sinabi ng pulisya na sa tingin nila ay walang panganib sa publiko at walang banta sa komunidad. Ang 12 News Christina Paladino ay live sa Hartford ngayong gabi. At Christina, nagbigay ang pulisya ng update sa investigasyon, pero nagbibigay ito ng kaunting kaginhawaan. Ang pinakahuli mula sa Hartford Police Department dito ngayong gabi ay isang email na nakuha namin sa aming mga telepono kanina. Wala silang mga update sa investigasyon, ngunit nais nilang bigyang diin sa komunidad na walang banta dito sa Hartford area. Ngayon, nakausap ko ang ilang kaibigan ni Jess Blahet ngayong gabi. Sinasabi nila sa akin na wala siyang kaaway, at sinusubukan nilang intindihin kung paano ito nangyari sa kanya. Ang pagpapakita ng kanyang husay sa pagtugtog ng piano kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan ay isang bagay na laging ginagawa ni Jess Blahet at ng grupong ito ng mga kaibigan. Ngunit ang huling linggo at kalahati ay naging napakasakit na malampasan. Hindi sila makapaniwala sa pagpatay kay Jess at nananatili silang magkakasama. Talagang ipinaramdam niya sa sinumang kausap niya na sila lang ang tanging tao sa silid. Si Jacqueline ay isa sa mga matalik na kaibigan ni Jess na lumaking magkasama sa Hartford. Sa katunayan, hiniling ng mga magulang ni Jess na ipinta niya ang portrait na ito ni Jess para sa kanyang libing. Sinabi sa akin ni Jacqueline na nagpuyat siya buong gabi para gawin ito. Gusto ko siyang ipinta. Palagi ko siyang gustong ipinta, kaya ito ay talagang isang gawa ng pagmamahal. Sinasabi ni Jacqueline at ng kanyang mga kaibigan na ang pag-alam sa pagpatay kay Jesse ay nakakabigla. Ang 19 anyos ay natagpo ang patay sa kanyang kama ng kanyang ina higit 1 linggo na ang nakalilipas na may mga marka ng sakal sa kanyang leg. Nakauwi siya mula sa isang cast party para sa lokal na produksyon ng The Fiddler on the Roof ilang oras bago yon. Sinabi lamang ng pulisya na sila ay nasa proseso ng isang aktibong investigasyon at ang publiko ay hindi nasa panganib. Si Jeremy Zellman ay isa pang kaibigan mula sa Hartford at nag-aral ng musika kasama si Jess sa Vevey, Milwaukee. Parang nasa dinyal lang ako sa tingin ko. Ibig kong sabihin, dahil hindi ko maisip na may sinumang magnanais ng masama laban kay Jesse. At ayon sa mga dokumento ng korte, ang pulisya ay nag-interview ng kahit isang person of interest. Maraming search warrant ang ibinalik kahapon, ngunit ang mga ito ay selyado na ngayon. Ang autopsy kay Jesse ay natapos na, ngunit hindi muna ito inilalabas sa ngayon. Kami ay live sa Hartford Police Department. Christina Paladino, WISN 12 News. In-interview ng mga investigator ang mga lalaki mula sa cast party na sinabi ni Jess sa kanyang ina. Ang 46 anyos na nagpahila sa kanyang kandungan ay itinanggi ang anumang kinalaman at sinabing ang kanyang girlfriend ay talagang magagalit kung malalaman nito ang kanyang inasal. Naghain ang mga otoridad ng mga warrant para halughugin ang mga record ng cellphone ni Jess at ng lalaki. Hiniling din nila ang Facebook data ni Jess. Gayunpaman, ang mga cellphone ng 2 lalaki ay nagpakitang malayo sila sa bahay ni Jess noong umagang iyon, kaya sila ay inalis sa listahan ng mga suspect. Kinausap din nila ang mga tao sa kanyang trabaho, ngunit muli, ang lahat doon ay nalinis ang pangalan.
Habang nagpapatuloy ang investigasyong ito sa Hartford, tinitingnan ng mga otoridad sa kalapit na Richfield ang isang pag-atake sa isang babae sa isang parke. Nangyari ito ilang araw bago matagpuan si Jess. Si Melissa ay naglalakad noon kasama ang kanyang aso nang atakehin siya mula sa likuran ng isang lalaking may hawak na kutsilyo. Buong tapang niyang hinawakan ang talim at nilabanan siya, at mabilis na tumakas ang lalaki sa kanyang van. Kinailangan ni Melissa ng 15 stitches. Pagkalabas ng ospital, handa na siyang ipakita sa mga detective ang lahat. Nakapagbigay siya ng napakagandang deskripsyon ng kanyang umaatake, ng kanyang sasakyan, at kung ano ang nangyari sa parke. Isang puting lalaki, 18 hanggang 20 taong gulang, 6-2-2-1-0 Dayet. Mayroon siyang mapusyaw na blonde na buhok na may napakaputing balat. Okay. At sinabi mo na mayroon siyang checkered shorts, plaid shorts, dark blue minivan, Dodge Caravan, hindi ko alam kung anong taon, lumang modelo pero. Sinabi ng detective na siya ang pinakamahusay na saksi na na-interview niya kailanman. Masasabi niya sa kanya ang lahat ng napakalinaw. Ang sasakyang binanggit niya ay tila pamilyar sa isang opisyal na regular na nagpapatrolya sa parke. Nakita niya ito sa parking lot ilang linggo na ang nakalilipas, at may kung anong kakaiba rito, kaya chinek niya ang number plates, ngunit wala namang lumabas na kahina-hinala, kaya nagpatuloy siya. Ngayon, alam niyang tama ang kanyang hinala, at kailangan niyang hanapin ito. Ang sasakyan ay nakaugnay sa isang mag-asawang nasa edad 40, at pareho silang hindi tumutugma sa deskripsyon ng umaatake kay Melissa. Ang kanilang anak, gayunpaman, ang 19 anyos na si Danielle Bartelt, ay tumutugma. Tinawagan siya ng pulisya, at sinabi niyang pupunta siya sa istasyon. Kapansin-pansin, hindi niya man lang tinanong kung ano ang pag-uusapan nila. At nasaan siya nang makatanggap siya ng tawag mula sa pulisya. Sa bahay ni Jess sa isang memorial, dinadamayan ang kanyang mga magulang at umiiyak kasama ang kanyang mga kaibigan habang nagbabahagi silang lahat ng mga alaala ng 19 anyos. Si Danielle Bartelt ay ex-boyfriend pala ni Jess. Naging maingay siya sa bahay kasama ang isang kaibigan, si Jackie, na sinasabing siya pa nga ang pinakamaraming sinasabi sa araw na yon. Sinabi ni Buck na laging nandoon si Danielle at bahagi ng sitwasyon. Ang dalawa ay magkatabi sa upuan araw-araw noong high school. Nag-date sila ng ilang buwan at dahil marami silang pagkakatulad, ang kanilang relasyon ay makatwiran para sa lahat. Pareho silang theater kids, parehong tumutugtog ng mga instrumento at sumusulat ng musika ng magkasama. Nag-record pa sila ng kanta ng magkasama 2 buwan bago siya pinatay. At ipinost niya ito sa kanyang YouTube channel. I Can Swing You So Hard. Let's Just Feel. Tinapos ni Danielle ang relasyon ng romantiko, ngunit ang mga teenager ay nanatiling magkaibigan. Sinabi ng mga magulang ni Danielle na nag-drop out siya sa kolehiyo pagkatapos ng isang semester. At nang bumalik siya sa bahay, ang dating mapagbiro, masayahin, at palabas na teenager ay tila naging depressed, malungkot, at hindi na ang dating sarili. Nang mabalitaan ni Jesse na tumigil siya, nag-alala ito. Siya ay isang straight A student, mahilig sa kolehiyo at palaging ganoon. Kaya ano ang nangyayari sa kanya? Pero ngayon si Danielle ay nasa bahay na at bumalik siya sa parehong grupo ng magkakaibigan, at siya at si Jesse ay mas madalas nang nagkikita muli. Hindi nagtagal, naging alam na ng lahat na bagamat si Danielle ang tumapos sa lahat, gusto na niyang makipagbalikan. Pero masaya si Jess na single. Maayos sila bilang magkaibigan. Ngunit habang nakaupo ang pulisya, kasama siya para tanungin siya tungkol kay Melissa, hindi pa nila alam ang anuman tungkol sa koneksyon niya kay Jess. Sa kanyang mga interview, tahimik siya sa mahabang panahon at wala talagang ibinibigay na impormasyon. Tinanong siya ni Detective Joel Clausing na isa-isahin ang kanyang araw noong Biyernes na inatake si Melissa, ngunit sinabi niyang hindi niya matandaan ang anumang detalye. Wala ka sa trabaho nito, tama? Tama. Nangyari ito sa isang parke, at kung may alam ka man tungkol dito, sabihin mo lang kung paano. Anong uri ng sasakyan ang mayroon ka? Minamaneho ko ang karavan ng mga magulang ko. Mayroon siyang mga marka sa kanyang mga kamay at braso, ngunit sinabing galing ito sa pagtatrabaho ng isang shift. Binigyan siya ng pulisya ng isa pang pagkakataon na sabihin ang katotohanan, at inamin niyang nawalan na pala siya ng trabaho noon pa. Well, kung ganoon ay hindi galing doon ang mga marka, hindi ba? Muli, nanahimik si Danielle.
Nahuhuli na niya ang kanyang sarili sa sunod-sunod na kasinungalingan. At sa wakas, kailangan niyang aminin ang alam na ng mga detective. At nandoon ka sa iyong van, tama? O van ang nanay mo o iyong regalo? Pinuntahan mo ang babaeng iyon, tama? Inatake niya si Melissa at nagbigay ng kakaibang motibasyon para rito. Gusto kong takutin ang isang tao dahil ang lahat ay sobrang kumpiyansa. Hindi ko maintindihan. Kailangan ko ng isang taong katulad ko, sabi niya. Sinabi ni Detective Closing na malinaw na napakatalino niya at may kamalayan sa sarili, pero talagang nakakapangilabot siya. Inaresto siya dahil sa pag-atake kay Melissa, ngunit ang mga interview ay hindi pa tapos. At dito nagsimulang magtugma-tugma ang lahat sa kaso rin ni Jess. Tinanong siya ng mga detective kung nasaan siya buong araw, at sinabi niya sa kanila na nandoon siya sa bahay ng mga Blahet. Nagulat ang mga detective. Paumanhin sa pagdinig niyan, sabi nila. Naging malapit ba kayo? Iniyuko ni Daniel ang kanyang ulo at sinabing hindi siya makapaniwala na may humalay at pumatay sa kanya. Sa puntong iyon, ang katawan ni Jesse ay sinusuri pa lamang. Walang sinuman, kabilang ang mga detective, ang may alam na hinalay siya. Ito ay mapapatunayang totoo. Siya ay sexual na sinalakay. Ibinigay na ni Daniel Bartelt ang kanyang sarili. Nang tinawag si Daniel mula sa bahay ni Jesse, walang nag-isip ng anuman at walang nakakaalam tungkol sa kaso ni Melissa sa puntong ito. Inakala nila na ito ay isang rutinang bagay habang sinusuyod nila ang mga lupon ni Jess. Lumingon pa si Joy sa kanya at nagsabi, "Huwag kang mag-alala, Dan. Magiging maayos ang lahat." Gugustuhin nilang makausap ang lahat ng mga kaibigan ni Jesse. Lumingon si Daniel sa kanyang mga kaibigan at nagsabi, "Okay, siguro pwede niyo akong sunduin sa loob ng 30 minuto." Kampante siyang hindi siya magtatagal doon. Ngunit nang dumating ang kanyang mga kaibigan para sunduin siya, naghihintay ang mga opisyal sa labas. "Hindi namin pwedeng pakawalan si Dan. Siya ay dinitin," sabi nila. Imposible, naisip ng lahat. Tiyak na may pagkakamali lang. Bago ngayong 10:00. Daan-daan ang nagtipon ngayong gabi para luksaan ang pagkawala ng pinatay na teenager sa Hartford. Ang 19 anyos na si Jess Blahet. Ang buong komunidad ay nagbigay-pugay sa buhay ni Jess sa Westside Park. I will see you again. Ako si Nick Boer sa Hartford kung saan inihayag ng pulisya rito ang pag-aresto sa pagpatay 2 linggo na ang nakalilipas sa 19 anyos na si Jess Blahet. Ang lokal na aktres ay natagpo ang sinakal hanggang mamatay sa kanyang bahay dito sa Hartford. Isang 19 anyos na lalaki mula sa Hubertis ang naaresto. Ang pulisya naman ay hindi nagbibigay ng anumang karagdagang impormasyon kung sino siya, bagamat nakausap ko ang district attorney. Sinasabi niya sa akin na inaasahan niyang maghahain ng mga sakdal at ang suspect ay nasa korte bukas, Miyerkules. Sinabi ng tatay ni Jess, si Buck, hindi si Dan. Hindi siya kailanman nasangkot sa anumang gulo sa paaralan o sa batas na alam namin. Si Jess at Dan ay magkatabi sa paaralan. Siya ay isang straight A student. Nagsusulat sila ng mga kanta ng magkasama, kumakanta ng magkasama. Malugod siyang tinatanggap sa aming tahanan. Nandoon lang siya noong araw pagkatapos ng pagpatay kay Jesse, nakikipagyakapan at nagbabahagi ng mga alaala at luha sa amin. Ngayon ay opisyal nang nasa kustodya, muli siyang in-interview, sa pagkakataong ito bilang person of interest sa kaso ni Jess. Inamin ni Daniel na nandoon siya sa bahay ni Jess sa mga linggo bago siya pinatay, ngunit itinago niya ang lahat ng ito. Sinabi niya na sinubukan ni Jess na maging romantiko sa kanya, ngunit dahil nasa isang bagong relasyon siya, ayaw niyang aminin ito. Siyempre, ang pulisya ay napaka-skeptical. Sinabi ni Daniel sa kanila na sa araw ng kanyang pagpatay, nagmamaneho siya gamit ang kotse ng kanyang mga magulang dahil nagpapanggap pa rin siyang may trabaho. Pagkatapos ay tumigil siya sa isang parke at siguradong sigurado, nakunan siya sa surveillance footage doon. Kaya, dumiretso ang pulisya para maghanap. Sa kabutihang palad, ang mga basurahan kung saan siya nakitang naglalakad-lakad ay puno pa rin ng anumang itinapon niya doon. At sa paglalabas ng lahat, nakakita ang pulisya ng napakaraming ebidensya. Isang cereal box na pinalamanan ng mga lubid kasama ang mga madugong tissue at ang parehong tape na ginamit para gapusin si Jess. Ang paghahanap sa kanyang bahay at kwarto ay naglantad pa ng mas maraming lubid at tape. Ang iene ni Daniel at ni Jesse ay natagpuan sa lahat ng bagay kasama ang kanyang iene sa ilalim ng mga kuko nito
at ang presensya ng ine na nagpapatunay na hinalay niya ito. Ang kanyang laptop ay nagpakita ng iba't ibang mga search na lalong nagiging nakakabagabag habang nagpapatuloy. Serial killers, UN numbers of victims, spree killers, snuff films, at strangulation cases. Isang video ang nagpakita ng isang babaeng hinalay, sinakal, hinugasan, at inilagay sa kama. Eksakto kung ano ang alam na nilang nangyari kay Jess. Sinabi ni Detective Clausing na wala talagang paraan para ilarawan kung gaano kasama at kabrutal ang ilan sa mga video na ito. Nakatagpo din sila ng mga bahagi ng tila isang nobela na pinamagatang Red is Red ni Joseph Bartelt. Joseph ang pangalawang pangalan ni Daniel. Ang mga bahagi ng nobela ay nakatuon sa isang taong tinatawag na Jessica at isa pang karakter na tinatawag na binubugbog ang isang tao hanggang makoma gamit ang isang punda ng unan na puno ng mga Lego brick. Ito ay isang kaso na napakalinaw. At sinampahan si Daniel ng 4 na felony count, kabilang ang isang count ng first-degree intentional homicide sa kaso ni Jess. Ang 3 pang kaso ay may kinalaman sa pag-atake kay Melissa. Sa kabuuan, ito ay isang count ng first-degree intentional homicide, isang count ng first-degree recklessly endangering safety, at isang count ng false imprisonment. Sa usapin ng oras, tila pumasok si Daniel sa bahay bandang alas 9 ng umaga pagkaalis nina Joy at Buck papuntang trabaho. Alam niya ang schedule ng pamilya, alam niya ang pasikot-sikot, at alam niyang mag-isa si Jess sa bahay at tulog pa. Dinala niya ang lahat ng gamit, isang bagay na kalaunan ay tatawaging murder kit ng prosekusyon. Ngayong nasuri na ang lahat ng ebidensya, at ang katawan ni Jess, alam na nila na nang nasa kwarto na siya ni Daniel, tinali niya ito ng malababoy, hogtied, at nilagyan ng busal, gag. Binabalot ang tape sa kanyang mukha para hindi matanggal ang busal. Pagkatapos ay hinalay niya at sinakal hanggang mamatay gamit ang isang lubid. Hinugasan niya ito, sinubukang linisin, at pagkatapos ay ibinalik siya sa kama na parang natutulog. Si Daniel ay isang taong wala ni isang kaluluwa ang naghinala. Nagluksa siya kasama ang mga mahal sa buhay ni Jesse, nagbigay ng suporta sa kanyang nagdadalamhating pamilya, ibinahagi ang kalungkutan sa kanyang mga kaibigan. Naalala ni Buck na mga 1 linggo bago siya pinatay, si Jess at Daniel ay nandoon sa kanilang bahay ng mag-isa at tumutugtog lang ng musika. Nang makauwi si Joy, lumingon si Daniel kay Jesse at nagsabi, "Ano ang ginagawa ng nanay mo at bumalik ng ganito kaaga?" Sa oras na yon, tila ito ay medyo kakaiba para kay Joy. Sa pagbabalik tanaw, sa tingin nila ay baka ito na ang unang pagkakataon na gusto niyang saktan si Jesse, ngunit hindi natuloy ang kanyang plano. Itinatanggi pa rin ni Daniel ang lahat at nagplead ng not guilty. Kaya, kailangang dumaan ang lahat sa isang mahirap na paglilitis. Bago mayong alas 6, nagsimula ang mga opening statement ngayong araw sa murder trial ni Daniel Bartelt. Ang ina ni Jess Blahet ang unang taong tumayo sa stand sa paglilitis na ito. Noong nakikita mo si Dan sa bahay sa 3 pagkakataong iyon, mukhang nag-enjoy ba si Jess at Dan sa piling ng isa't isa at nagsasaya sa paggawa ng musika? Ellen. Nang pumasok ako sa kwarto, nakita ko ang isang babae na kalaunan ay kinilala ko bilang ang ina, si Joy na nag-spur sa isa pang babaeng katawan. Kinunan ng pulisya ng video ang kwarto ni Jess noong araw na yon. Mahigpit na magkayakap ang mga Blahet habang ipinapakita ito ng mga prosecutor sa korte. Hindi namin ito ipapakita rito, ngunit kasama rito ang video ng katawan ni Jess at ang mga marka sa kanyang leg. Lumaban ng husto ang depensa, gayunpaman, ngunit natalo. Tama. Hindi ko sa tingin ay inaalok ito para sa layunin ng pagpukaw ng silakbo ng damdamin ng mga hurado, kundi para sa layunin ng pagtulong sa mga hurado sa pag-unawa sa pinangyarihan ng krimen. Isang detective ang tumayo sa stand sa ikalawang sunod na araw para pag-usapan ang isang video na nahanap sa laptop ni Bartelt. Pinamagatan itong "The Poor Girl Raped and Strangled to Death." Inisip din ng mga investigator na makahulugan na sa araw na namatay si Jess, tila sinubukan ni Bartelt na i-delete ang isang video ni Jess mula sa kanyang computer. Pinamagatan itong Jess Song. May nahanap ka ba tungkol sa Jess Song? Ito ay nasa unallocated clusters. At ano ang nandoon? Ang song file ay nandoon sa loob ng mga deleted files. Ipinapakita ng Assistant District Attorney na si Sandra Gernath ang ebidensya ng hurado na nahanap sa isang kalapit na parke kung saan sinasabi niyang pumunta si Bartelt pagkatapos mangyari ang umano'y pakikipagbuno at homicide. Tinatawag ito ng depensa ni Bartelt na circumstantial evidence.
Ang mga piraso ng ebidensyang ito lamang ay hindi sapat. May iba pang makatwirang paliwanag para sa mga yon. Sinusubukan ng prosekusyon na iugnay ito kay Bartelt. Sa Hartford, Ben Hutcherson, WIS 2 News. Ang pamilya ni Jesse, na kasing elegante gaya ng dati, ay nagsabing hindi nila gustong tumugon sa kanya ng may puot. Ang pamilya ni Jess at pamilya ni Danielle ay nagsuportahan sa isa't isa. Kinilala ng mga Blahet na 2 anak ang nawala. Ngayon, sinabi ni Buck, ang unang reaksyon namin ay hindi, galit kami sa batang ito. Ito ay, Diyos ko, anong nangyari kay Dan? Napakaraming ebidensya, kahit ang kanyang mga abogado ay hindi talaga makapangatwiran o makapagbigay ng ibang teorya. Talagang hindi ito maitatanggi. Hindi ako naniniwala na may narinig kayo sa nakalipas na 6-7 araw na anumang testimonya na magbibigay sa inyo ng dahilan para maniwala na si Dan Bartelt ay may anumang motibo para magdulot ng kamatayan ni Jess Blahet. Kami na mga hurado ay nahanap ang nasasakdal na si Danielle Bartelt na nagkasala ng first-degree intentional homicide gaya ng nakasaad sa impormasyon. Well, Mike, habang ang guilty verdict na yon ay hindi sorpresa sa maraming tao, hindi ito naging bawas sa emosyon sa korte. Sinasabi sa akin ng mga pamilya mula sa magkabilang panig ngayong gabi na mabigat ang kanilang mga puso. Hindi ito magandang araw para sa kahit sino. Ganyan inilarawan ng ama ni Jess Blahet ang hatol pagkatapos ng isang napakasakit na paglilitis. Si Danielle Bartelt ay sinampahan ng kaso sa pagpatay sa kanyang 19 anyos na kaibigan noong nakaraang tag-init. Ang guilty verdict ay dumating pagkatapos lamang ng 3 oras na deliberasyon. Bahagyang nagsalita si Buck habang papaalis sa courtroom, pinipigilan ang luha. Walang nanalo. Ang pamilya ni Dan ay isang magandang pamilya na nagbigay ng mapagmahal na kapaligiran. Sila ay mabubuting tao. Sobra akong nalulungkot para sa kanila ngayong araw. Kasama ang kanyang uwane. Sumisigaw sa atin si Jess. Sumisigaw siya sa atin. Nagkukwento siya sa atin. Ang kanyang uwane ay nasa ilalim lahat ng kanyang mga kuko sa kanyang kaliwang kamay, sa kanyang kanang kamay. Ipinangatuwiran ng defense attorney na si Gary Skmelos na ang ebidensya ay maaaring nakontamina at hindi napatunayan ng estado ang kaso nito. Tinawag ni Skmelos ang kasong ito na isang trahedya para sa magkabilang panig. Mayroon lang akong awa para sa parehong pamilya Blahet at pamilya Bartelt para sa napakahirap na pagsubok na pinagdaanan nila. Inabot lamang ang hurado ng 3 oras para mahanap si Danielle na nagkasala ng first-degree intentional homicide. Binigyan siya ng habambuhay, life, nang walang posibilidad ng parol. Para sa pag-atake kay Melissa, nakakuha siya ng 5 taong sentensya sa bilangguan plus 5 taon na superbisyon, isang sentensya na labis na binatikos. Ngayon ay oras na para marinig mula sa 20 anyos na ngayon at sina Joy at Buck ay talagang umaasa para sa ilang katapatan. Kalmadong humarap sa kanila si Danielle at nagsabi, Buck, Joy, hindi ko maibibigay sa inyo ang mga sagot na hinahanap nyo. Sinasabi nyo kung paano nyo binibilang ang mga araw at ang mga oras, at ginagawa ko rin yon. Ginagawa ko araw-araw. Walang pagtatago mula sa iyong sarili sa isang maliit na konkretong selda. Mayroon akong nakakadiring likas na kakayahang magsinungaling sa aking sarili na nagamit ko na ng napakaraming beses sa aking buhay, ngunit tumatanggi akong saktan ang isang tao maliban sa aking sarili sa pamamagitan ng paggawa niyan. Itong jumpsuit na suot ko, itong mga posas na inilagay sa akin, ay hindi nagpapatunay na guilty ako. At alam kong may ebidensya na hindi ko mapapasinungalingan na magpapapaniwala sa inyo na guilty ako. Alam ko na nararamdaman nyo na baka nag-enjoy ako sa kung gaano kasakit ang prosesong ito para sa ilan sa inyo. At sa aking pinakamasamang kalagayan, mayroon akong ganoong katangian. Nakagawa ako ng mga kakilakilabot na pagkakamali sa linyang iyon. Ngunit ang tanging dahilan kung bakit ako nagtrial ay dahil sinabi sa akin na hindi ako papayagang gumawa ng isang Alford plea. Para kilalanin na hindi ko mapapasinungalingan ang ebidensya at tanggapin na lang ang sentensya nang hindi sinasabing may ginawa akong bagay na hindi ko naman ginawa. Kung nagawa ko lang iyon, hindi ko na sana pinagdaan pa kayo rito o ang pamilya ko. Judge Martins, ako para sa kung ano ang kinakatawan nyo, hindi ko sinusubukang maging palaban, ngunit hindi ko alam kung dapat ba kitang katakutan o mahalin. Nahihirapan akong intindihin ang isang tao na may ganoon na ang sinumang tao ay dapat bigyan ng kakayahang hatulan ang kanyang kapwa-tao. Pero alam ko na naawa ako sa inyo. Hindi ko kayo sinisisi sa alinman dito.
Sa tingin ko ay naging lubos kayong patas base sa kung anong mayroon kayo. Hindi ko mapapatunayan na inosente ako sa kahit kanino, kahit sa aking sarili. Hindi ko mapapatunayan na si Jesse ay isang magandang tao, bagamat totoo iyon, at naaalala ko pa rin siya. Hindi ko mapapatunayan na ang araw na hindi ko na nakikita sa loob ng mahigit 400 araw ay sumisikat at lumulubog pa rin, pero gusto kong maniwala na ginagawa nito yon. Buck, muli, sa tingin ko ay hindi ka panipaniwala na ang gayong kapangitan ay nagbunga ng gayong kagandahan. At nakita ko iyon mula sa inyong buong pamilya. Nakita ko iyon noong araw pagkatapos mamatay ni Jesse noong kasama ko kayo. Ipinagdarasal ko kayo para sa inyong lahat at umaasa ako na naniniwala ako na balang araw ay haharap ako sa isang korte na malalaman na ang aking konsensya ay nagdadalamhati. Mahal ko kayo at sobrang lungkot ko para sa inyong pagkawala. Kinausap ni Buck si Daniel at nagsabi, Dan, pinapatawad kita gaya ng ginagawa ko araw-araw simula nang malaman kong ikaw yon. Naniniwala ako na may mabuti at masama sa bawat isa sa atin. Kaya, hindi kita dinedemonyo o winawalang hiya dahil sa kabutihang nasa iyo. At mayroon nga, sinasabi ko ito, pinapatawad kita. Ngunit hindi mo malalaman ang kapatawaran hanggang sasabihin mo ang katotohanan. Sa loob ng 457 araw, namuhay ka sa isang kasinungalingan. Hanggat ikaw ay buhay, mayroon ka pang pagkakataon na aminin ang iyong ginawa. Sana ay kunin mo ang pagkakataong iyon. Para naman kay Jess, masaya na siya ngayon at malaya. Dan, sa tingin ko ay walang anumang paraan sa luntiang mundo ng Diyos na ikaw o ang marami sa silid na ito ay makakaintindi o maniniwala rito, pero totoo ito. Pinapatawad kita at mahal kita. Siyempre, kinamumuhian ko ang iyong ginawa, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ako pwedeng magpatawad at magmahal. Umapela si Daniel Bartelt sa kanyang verdict sa Wisconsin Supreme Court, na nangangatwiran na ginamit ng pulisya ang mga pahayag na ginawa niya ng walang abogado, na sinabi niyang paglabag sa kanyang constitutional rights. Ngunit tinanggihan ito ng korte. Isang buwan pagkatapos ng pagpatay kay Jesse, 500 katao ang dumalo sa isang vigil. At dito isinilang ang Love is Greater Than Hate Project. Isang non-profit na ang misyon ay wakasan ang karahasan laban sa mga batang babae at kababaihan. Isang bagay na ibinibigay ng mga magulang ni Jesse ang lahat sa pag-asang gawin ang isang trahedya na maging isang bagay na makakapagpabago ng mga buhay at makapagliligtas sa kanila. Ang misyon ay nagsasabing, Ending Interpersonal Violence, Promoting Forgiveness, Presencing Love. Isang tingin sa kanyang mata ay nagsabi sa akin na ang lahat ng pag-asa ay wala na at wala na rin si Jess. Iyon ang sandali na nagbago ang buhay ni Buck Blahet. Isang simpleng pakikipagpalitan sa kanyang asawa noong araw na pinatay ang kanyang anak noong Hulyo ng 2013. Ngayon ay ibinabahagi niya ang kanilang pighati sa iba. Nang mangyari ito kay Jess, nagsimula akong mag-aral ng mag-isa at wala akong ideya kung gaano ito kalaganap at kung gaano ito kadalas maging marahas. Nagsimula ang kanyang pamilya ng Love is Greater Than Hate Project. Ang mga tao ay nagbubuhos lang ng kanilang mga puso sa amin. Hindi ito mapaniwalaan, hindi maipaliwanag. At nangyayari pa rin ito makalipas ang 15 buwan. Nakakabaliw ito. Ang layunin ay makipag-usap sa mga paaralan at grupo ng mga tao na hinihimok silang mangako laban sa karahasan ng lalaki sa babae. Ang komunidad ay sama-samang nagtitipon. Dito sa lobby, nagbebenta sila ng mga t-shirt na ito at umaasa sila na sa bawat isang mabebenta, ang mensahe ay lalong kakalat. Alam mo, bawat araw kapag hindi ako nakatutok sa layunin, ako ay nasasaktan. At kapag may ginagawa ako at nag-uusap tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad, doon ako nagiging maayos. Umaasa siya na sa pagbabahagi ng kwento ni Jesse, ang ibang pamilya ay hindi nadadaan sa katulad na sakit. Sinabi ni Buck ang isang bagay tungkol sa kanyang anak na kalaunan ay naging misyon niya. Ito ay naging isang napakasakit na dagok, pero honey, ang iyong lakas ay nasa akin din at ang pag-ibig ay palaging magiging mas malakas kaysa sa galit. Pinapatawad ko siya araw-araw at ito ay isang patuloy na pagsasanay dahil nagagalit ako at iniisip ko si Jess at iniisip ko ang pinagdaanan niya. At napaka-brutal niyon. Ang musika ang kanyang pasyon. Ngunit bago pa siya pinatay, ang karahasan ng lalaki sa babae ay naging advokasya na ni Jesse. Pumupunta sila sa mga paaralan, kolehiyo, at mga bilangguan at ibinabahagi ang kanilang kwento, na inaasahan nilang magtuturo sa mga tao, magbibigay ng inspirasyon, mag-uudyok, at sa huli ay pipiliin ang pag-ibig sa ibabaw ng lahat.
Kami ay isang message organization, hindi isang service organization. Ang mensahe ay simple. Wakasan ang interpersonal violence sa pamamagitan ng pag-ibig at pagpapatawad. Sinabi ni Buck na ang kanyang anak ay madalas mangampanya, kaya angkop ito. Ang kanyang huling malaking ipinaglaban sa buhay ay karahasan ng lalaki laban sa kababaihan. Sinabi niya na talagang prangka siyang nagsasalita tungkol doon sa loob ng 1 taon o 2 bago ang kanyang kamatayan. Siya ay isang napakatapang na dalaga at marami siyang mga ipinaglalaban. Nakakalungkot na ang kanyang huli at pinakamalaking ipinaglalaban ay ang karahasan laban sa kababaihan at sinubukan niyang sabihin sa akin ang tungkol doon. Nakinig ako pero hindi ko naintindihan hanggang sa mangyari ito sa kanya. Sa sentensya ni Daniel, binigyan si Buck ng ilang minuto lamang, ngunit nagsalita siya ng ilang makapangyarihang salita. Ang ilan sa mga ito ay nais naming tapusin ang episode ngayong araw. 1-0 minuto. 1-0 minuto para i-sum up ang isang buhay at ipaliwanag sa mga salita sa iba ang epekto ng pagkawala ng buhay na yon sa akin. Dapat kong maisigaw sa mundo araw-araw hanggang sa mawala ang buhay sa aking katawan, kung sino ang magandang kabataang ito, kung ano ang kanyang pinaninindigan, kung gaano niya kalalim na hinawakan ang napakarami, at kung paano siya nag-iwan ng isang makapangyarihang pamana ng pag-ibig. Well, balak ko yon. Sa mga linggo pagkatapos siyang kunin, nakatanggap kami ng mahigit 1,000 card at sulat. Hindi na muli akong magtatapos ng isang mahaba, mahirap, at stressful na araw sa trabaho nang may paglalakad sa paligid ng block kasama ang aking anak, malayang nag-uusap at nang malalim tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Sa kanyang huling buwan, nagkaroon siya ng ugali na simulan ang bawat paglalakad na iyon ng, "So, kumusta ang araw mo, Dad? Paano ko ilalarawan para sa inyo ang sakit ng pagkawala na ito? Hindi ko kaya." Nariyan ito sa background at madalas sa foreground ng aking buhay sa bawat segundo. Hindi ito kailanman mawawala. Sinasabi ng iba sa akin na masasanay din ako rito, matututong gumana ng maayos kasama ito, na ginagawa ko na, ngunit mananatili ito doon at hindi kailanman mawawala. Alam kong tama sila.